Let's go now to grade 1. Ma'am, sunod tayo sa grade 1. Dito sa case na ito, syempre may LRN na ang bata. Okay, di ba? So mag-enroll ngayon. Mag-enroll tayo ngayon. Gusto ito may umaatas sa harap, sa gilid ko. Tignan niya akong banggain. Okay, mag-enroll lalo at that nag-kinder siya sa Pilipinas. So proceed tayo. Ang hahanapin niyo po na document bago niyo i-enroll ay birth certificate ulit, at saka yung sabi dyan, Form 137, hindi yan ganyan tawag ngayon. Ang tawag ngayon ay SF10. Madi ma'am, SF10, di Form 137. SF10, okay. Tapos yung Form 138, yun yung card, SF9. Okay, clear tayo ha. Proceed na tayo. Ma'am Deborah, bigyan mo ako ng isang learner na naka-enroll ngayon sa grade 1. Bigay mo sa akin ang LRN. 5,067. Okay. 230002. 23002. 02. Wala na po? Okay, mali yata. 23, tatlong zero, sir. Tatlong zero po. 230002. Pag na-search nyo po, may lalabas sa search result, di ba po? May pangalan Yes, sir. dyan. Okay. So, hanak mamati ka kapsat di magbagada nga, sir, nagkamali akhang ko na pupuotan, aksidente ka na i-enroll, jerong learner. Kasi mga kaibigan, ang daming validation. I-check mo yung last name niya, siya ba yan? Siya ba yung first name niya? Siya ba yun? Siya ba yung birth date niya? I-preview mo pa. Pag pre-review nyo, ano yung nakikita nyo sa screen? Nakikita nyo ba dito yung most recent enrollment record niya? Do you see that on the screen? Yes, sir. Okay. Ang most recent enrollment niya ay school year 23-24, kinder, grade 1 ready. So sabi niya, kinder siya nung 23-24, grade 1 ready. Ito yung status. Ibig sabihin, pwede siyang mag-grade 1. Saan siya nag-aral? Dolores. Duhan nyo ang mga dito dahil sa ibatog nyo, i-click nyo Ginaganti School, lalabas kung saang division at region at may contact number si Madam. Madam, tignan mo nga kung updated yung contact number mo dyan. Yes po, number ko po yan, sir. Very good. Ibig sabihin, nag-update ang Quirino District ng mga contact number. So makita dito, kakabsat, no updated registration. Okay, sige. Okay. Tuloy na natin. Continue na natin, ma'am. Yes, sir. Yes po. Makinig po lahat ng LIS coordinator ngayon. It's critical itong sa susunod na mga slide na part. Date of first attendance niya, ma'am, July 29, 2024, sir. Sige, ma'am. Okay, ma'am. Continue na natin, ha? Okay. Now, yes, sir. Lahat po ng LIS co-all, please, attention on the screen. Importante itong susunod na sasabihin ko. Tingnan nyo dito po. Ine-enroll nyo siya ngayon sa school year 24-25, grade 1 Guaba, date of first attendance, July 29, 2024. May tanong dito, importanteng tama ang pagkaunawa ng bawat advisor sa tanong na ito. Is the learner transferred in or moved in? Ibig sabihin, galing ba siya sa ibang school at lumipat sa school ninyo? No, sir. No. Hindi siya transferee. Ibig sabihin, estudyante nyo last year, estudyante nyo rin ngayon. Hindi yes, yun transferee, hindi yun move-in. Tama. So, ang sagot mo dito, ma'am, ay no. Pagka-click nyo po ng no, okay na. May nakikita po ba kayo sa baba? Gusto kong i-emphasize tong part na to, ha. Baka damdama nga amin, ito'y kay agkam-kamali ka, adwan nagkam-kamali na dito'y. EOSY 23-24. Anong ibig sabihin ng end of school EOSY, ma'am? Ma'am Deborah? Yes, sir. End of school year, 2023-2024, sir. Ang sinasabi nito, Ma'am Deborah, ay nung end of school year 2023-24 daw, that's last year, siya ay kinder
At ang kanyang status, ang kanyang promotion status ay grade 1 ready. Grade 1 ready. Tanong ma'am, based sa records nyo, nung kayo ay nag-checking ng school form at nitong enrollment, nagmamatch ba na yung batang ito ay grade 1 ready na siya dapat ngayon? Yes. Yes, sir. Okay, tama? Tama ma'am? Okay. Tanong ko ma'am, kailangan mo bang Yes, sir. i-click kailangan mo bang i-click itong revise EOSY? Yes or no? Hindi po. Bakit hindi ma'am? Hindi, sir. Bakit mo hindi i-revise ma'am? Kasi sir, yung grade niya at saka yung data, yung status niya ay wala naman dapat i-revise, sir. Ibig sabihin, correct Siya yung naman status. po, tama niya. naman po, sir. Tama ka dun, ma'am. Ibig sabihin, huwag niyong i-click ito kapag tama naman yung status niya last year. Yes, Okay? sir. Based Yes, on po. record. Okay? Based on record. Kailan nyo lang po i-click itong revise EOSY? Kung hindi tama yung tagging ni advisor last school year. Example, in-drop na EJLIS. Ngayon dapat ko mga promoted. Ala, kudutak tikas jay. Joke lang. Kung ganon, this is the time for you to check and revise the status last school year. I-revise. Yes, sir. Okay, ano? Sige. Ma'am, kunwari lang, isa-simulate ko ngayon. Kunwari lang mali. I-click ko kunwari. Ano ang lalabas? Tignan nyo, ha? Yes. Hihingin niya, pag kunwari lang na nagkamali kayo ng status, hihingin niya kung ano dapat ang grade level niya last school year. Tapos kung ano dapat ang status niya. Okay? Pero sabi mo, tama naman, so no need to change that. Okay? So, then i-review mo ulit yung pangalan ng Yes, father, sir. mother, Yes, kung po. may mali. Tapos check mo ulit kung IP siya, no. Navarro Okay. Rochelle Ramos. Okay. I-click mo itong same as current address kasi pareho lang yung address niya, permanent and current. Yes, sir. And then face-to-face naman siya. Hindi man siya under Yes, sir. alternative delivery mode. Take note kabsat, ana. Click lang dito yung alternative delivery mode. Dagito lang, dagito apply kini Sir Dante Cappuccino for alternative delivery modality ng mga learners. So next, ituloy na natin. I-click na natin yung enroll. Tignan nyo, Yes, na-enroll sir. ko na ang batang yan, si Agramon, Dwayne, tama ba? Sandre Navarro. Yes, sir. Okay. Ma'am, meron ka bang Walang transferee basahin na yung grade pangalan. 1? Ma'am, may transferee ka ba na grade 1? Grade 1. Wala po. Ang meron po ay 4-piece. At saka LWD. Manifestation. Kayo na po ang mag-tag nun. Ano ma'am? Okay. Yes, sir. Ang concern ko na lang, may grade level ka ba na may transferee ka? Para i-demonstrate natin ngayon paano yung may transferee.